So, dahil dyan po ay magpatuloy po tayo sa K-Human Rights during elections. Sa panahon po ng halalan, mahalaga ang mga karapatang pantao upang matiyak na ang proseso ng halalan ay malaya, patas, tapat at inklusibo. Ang mga karapatang ito ay kinikilala sa mga pandaigdigang kasunduan, no? Katulad nung binanggit natin na Universal Declaration of Human Rights at International Covenant on Civil and Political Rights, no? At maging sa Philippine Domestic Laws, no? Mga batas natin dito sa Pilipinas. At ito ay naaangkop pareho sa mga botante at kandidato. So, ano-ano po yung mga karapatan na iyon? So, una po is yung right to vote and be elected, no? Every citizen has the right to participate in public affairs, to vote, and to be elected, no? Ang basihan po natin yan ay ang International Covenant on Civil and Political Rights at ang 1987 Philippine Constitution, no? Okay. Pangalawa po ay ang freedom of expression. It allows individuals to express opinions, campaign for candidates, and engage in political debate, no? Okay. Dito po, gusto lang po nating diinan na magkaiba yung degree of freedom of expression ng pribadong individual doon sa government employees, no? Ang pribadong individual po ay pwede siyang magpahayag ng kanyang opinion, pwede siyang mangampanya sa kandidato at mag-engage sa political debate, no? Okay? So, provided na yung mga statements niya ay hindi slanderous or libelous, no? Unlike po sa government officers and employees, no, na nakasaad sa ating 1987 Philippine Constitution, no officer or employee in the civil service shall engage directly or indirectly in any electioneering or partisan political campaign. So, ano ba itong electioneering, no? Or partisan political campaign or activity, no? Ang electioneering po or partisan political activity, ito po ay tumutukoy sa mga kilos o aktibidad na may layuning impluwensyahan ang pagkahalal ng isang kandidato o ang magiging resulta ng eleksyon, no? Napapabilang po dito yung pagsuporta o pagsalungat sa isang kandidato o political party sa panahon ng opisyal na kampanya. Meron pong Joint COMELEC-CSC Advisory on Electioneering and Partisan Political Activities, no? Ito yung Joint Circular Number 1 Series of 2016 ng COMELEC at saka CSC, kung saan government employees are strictly prohibited to do the following acts, no? Ito po ay pinagbabawal sa mga government officers and employees. So, tayo po ay pwedeng mag-research, basahin po natin itong kabuuan ng circular. Kasi napapabilang po dyan yung mga ipinagbabawal tulad ng pagbuo ng mga grupo para manghikayat ng boto o mga kampanya pabor o laban sa isang kandidato, pagsasagawa ng mga political rally, meeting o parada bilang bahagi ng kampanya, pagbibigay ng talumpati o komentaryo sa media upang suportahan o labanan ang isang kandidato, paglalathala o pamamahagi ng campaign materials na nagtataguyod o tumutuligsa sa isang kandidato, panghihikayat ng boto, pangako ng suporta o pangako ng tulong para sa isang kandidato o partido, paggamit ng mga kagamitan o pondo ng gobyerno para sa layuning politikal, pagsusuot ng mga campaign-related na damit o gamit maliban na lamang kung pinahintulutan ng COMELEC, and pagsisilbi
bilang watcher o bantay para sa isang kandidato o partidong politikal sa panahon ng halalan. Noong April 10, bago lang po, April 10, 2025, nag-issue po ng Memorandum Circular ang Civil Service Commission on Social Media Use during campaign period, no? Kasi kung ating matatandaan, no, ngayon ay medyo nag-lessen na, pero nung 2022 elections po ay nakikita natin talaga sa internet, sa social media, no? Lalo na sa Facebook, yung mga government employees nag-aaway tungkol sa kanilang mga kandidato at bawat isa kinakampanya niya yung kanyang kandidato tapos sinisiraan yung kabilang kandidato. So, gusto lang po natin ipaalala na base sa Memorandum Circular na ito, ipinagbabawal po yung pangangampanya para sa isang kandidato or against any candidate or political party. So, bawal mangampanya na sinusuportahan natin ng isang kandidato o political party o di kaya ikampanya din natin ang kasiraan ng isang kandidato or political party. Magpatuloy po tayo sa freedom of assembly and association, enable citizens to organize rallies, join political parties, and campaign collectively. Okay? Para sa pribadong individual, no, malaya po nila yan magagawa. Ngunit sa ating mga government officers and employees, no, gaya nung ating pinag-uusapan, tinalakay, na mayroon po tayong 1987 Constitution at yung joint circular ng COMELEC and CSC na pinagbabawal po yung electioneering or partisan political campaign or activity. No voter or candidate shall be discriminated against based on gender, religion, ethnicity, or social status, no? So, lahat po ng tao o mamamayan na qualified to vote, no? Kwalipikadong bumoto ay hindi dapat ma-discriminate at deserve po nila ang pantay-pantay na protection sa ilalim ng batas, no? At yan po ay nakapaloob sa ating International Covenant on Civil and Political Rights, sa ating 1987 Constitution, no? Nasa Article 3, Section 1, na no person shall be denied equal protection of the laws, no? So, yung ating mga kababaihan, no, under Women in Nation Building Act and Magna Carta of Women, itong mga batas na ito, they promote political participation of women, no? Tapos, yung ating mga kababayang mga indigenous peoples, no? Yung ating IPRA, RA 8371, it guarantees the political rights of indigenous peoples. At bilang panghuli, yung ating right to information, no? Voters must be provided with accurate and timely information about the electoral process, candidates, and issues. At ito po ay nakasaad sa 1987 Constitution, recognizes the people's right to information on matters of public concern. Ang ating mga botante po ay deserve po nila ang sapat at tamang impormasyon tungkol sa halalan, mga kandidato at mga political issues so that they can intelligently vote, no? Para mapili po nila ang tamang kandidato, tamang mga tao na iluluklok sa iba't ibang posisyon, no? Kasi ang mga tao na yon ay siyang magsisilbing kinatawan ng taong bayan sa pag-exercise ng powers of the government. So dapat mapili po ng mga botante kung sinong nararapat na magsilbi at magbigay serbisyo sa mga mamamayan. At nang dahil dyan, dito po nagtatapos ang ating Human Rights Education tungkol sa Halalan 2025. Abangan niyo po ang mga susunod na mga video lectures
Kasama po dyan ang BARM First Parliamentary Elections at iba pang mga paksa. Sa ngalan po ng Bangsamoro Human Rights Commission, sa pamumuno ng ating chairperson na si Atty. Abdul Rashid Kalim, ako po si Atty. Aladin Tamama na nagsasabing isagawa po natin ang ating karapatang pantao. Tayo po ay bumoto. BHRC Kawagib for all. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.